Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 71 hanggang 75. At George YouTube channel. Kabanata 71. 100 iba't ibang lugar ang binisita ni Aubrey, naghahanap ng trabaho, ngunit karamihan sa kanila ay nagsabi ng parehong mga salita. Wala kaming bakante. May ilang humiling sa kanya na pumunta sa likod ng kanilang gusali, ngunit hindi niya ito pinayagan. Ayaw niyang mawala ang kanyang virginity sa isang random na tao para lang makakuha ng trabaho. Kahit na siya ay makakuha ng trabaho sa ganitong paraan, walang garantiya na ang trabaho ay magtatagal, alinman. Siya ay nagugutom, ngunit maaari lamang siyang uminom ng tubig mula sa gripo dahil wala siyang pera. Natulog siya noong nakaraang gabi na may nakatagong $1,000 sa kanyang damit, ngunit wala na ang pera nang magising siya kaninang umaga. Tiyak na iyon ang pinakamalaking pagkabigla sa buhay niya. Una niyang pinagdudahan ang mga pamilyang Jones at Jackson, sa pag-aakalang pinupuntirya pa rin siya ng mga ito upang gawing mas miserable ang kanyang buhay. Dahil wala siyang pera kahit na makakain, gusto niyang kumain ng kung ano-ano pati na rin ang paglalakbay sa kanyang susunod na destinasyon. Kaya tumayo siya sa tabi ng kalsada at humingi ng elevator. Isang taxi ang unang huminto, ngunit sinabi niya sa driver na umalis. Patuloy siyang nakikipagtawaran, ngunit sinigawan siya nito, na napilitang pag-alitan siya habang nagmamaneho ito palayo. EDF, sumasakit na ang ulo ni Aubrey sa lahat ng nabigong pagtatangka, at ang mga taong tulad nito ay nakadagdag lamang sa kanyang pagkadismaya. Mahigit 3 minuto siyang nakatayo doon, ngunit walang huminto sa kanilang mga sasakyan para sa kanya. Sobra na ito, nagalit siya at tumakbo sa kalsada at tumayo sa harap ng isang itim na SUV, pinilit itong huminto. Hoy, pwede mo ba akong isakay hanggang sa? Sa kanyang pagsasalita, bigla niyang nakilala ang nakaupo sa driver's seat, na walang iba kundi si David Jackson. Ibinaba ni David ang salamin na bintana at inilabas ang ulo. Paumanhin, ngunit ayaw kong masira ang bagong kotseng ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng biyahe sa mga taong mas mapanganib kaysa sa lason, kaya gawin mo ito. Kumuha siya ng isang $10 na papel at ibinagsak iyon sa lupa bago pinalampas si Aubrey. Baka sa mukha ni Aubrey ang hiya, pero hindi pa rin siya mukhang guilty. Kinuha niya ang $10 na papel at nilukot iyon ng buong lakas na maiipon niya sa kanyang kamay. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako ng ganito. She clenched her teeth. Naisip kong iwan ka muna sa ngayon at tumuon sa aking kinabukasan, ngunit sa bilis na ito, hindi ko magawang tingnan ang aking sarili sa salamin. May dapat akong gawin. Nang walang mawawala, nagsimulang mag-isip si Aubrey ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga plano. Sa bahay ni Betty. Sa wakas ay nakapagpahinga ng 1 oras ang kasambahay at pumunta sa kanyang bahay. Nagbigay daan ito kay Roland na malayang makipag-usap kay Betty. Hanggang ngayon ay sa ibang kwarto siya tumutuloy, ngunit pagkaalis ng dalaga ay mabilis itong lumapit at umupo sa isang maliit na stool sa tabi ng kanyang kama. Bakit ka umupo sa tabi ko? Malamig na tinitigan siya ni Betty. Bahay ko ito, sagot ni Roland. Maaari akong umupo kung saan ko gusto. Nakita ko. Pareho kayong basura gaya ng 25 taon na ang nakararaan. Ngunit pinakasalan mo ang basurang ito, kaya ano ang dahilan nito? Isang tanga, walang duda. Kumunat ang noo ni Roland. Hindi ako pumunta dito para awayin ka. Alam kong wala ka ring lakas para gawin iyon, kaya hayaan mo akong diretso sa punto. Kung tungkol sa kasal ni David, hindi ako tumutol, sagot ni Betty. Tungkol naman sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan, siya na ang baalang magdesisyon. Siya ang kailangang tumira sa ari-arian ng Jones, hindi ikaw o ako, kaya huwag kang maglakas loob na subukang lokohin siya, na nagsasabi ng mga walang kabuluhang bagay. Pumunta rito si Roland para balon si Betty, ngunit sa halip ay napag-alaman niyang binabalaan siya. Napangiti siya sa sinabi ni Betty. Kahit lumalala ang kalusugan mo, para ka pa ring live wire. Kung wala ka ng ibang gustong pag-usapan, pwede ka nang pumunta. Hindi mo kayang tiisin ang aking pag-iingat sa paligid mo, ha? Kahit na ikaw ang nagmungkahi na magpakasal ako sa ibang babae pagkatapos na lumala ang iyong kalusugan, tumayo si Roland.
Anyway, alam kong marami kang naranasan sa nakalipas na 20 taon pero malapit na itong magbago. Kapag nakapasok na ang iyong anak sa ari-arian ng Jones, kahit na ang baon na makukuha niya mula sa kanyang asawa ay magiging higit pa sa sapat para pangalagaan ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kapag dumating ang araw na iyon, babalik ako para pasalamatan mo ako sa paghahanap ng napakagandang kapareha para sa iyong anak. Nakangiting umalis siya. Rick, ungol ni Betty sa ilalim ng kanyang hininga. Maayos ang lahat hanggang sa araw na iyon, o kaya naisip ko. Naalala niya ang oras na pumunta siya sa isang park kasama si Roland halos 1 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Hindi pa nga siya buntis. At sinabihan siya ni Roland na maghintay sa isang lugar. Tinabing dadala niya siya ng ice cream, ngunit hindi siya bumalik kahit na makalipas ang 20 minuto, kaya sinimulan niya itong hanapin. Noon niya nakita si Roland na nanliligaw kay Claudia. Mula sa paraan na pinagsaluhan nila ang isang solong ice cream at patuloy na hawakan ang isa't isa, parang matagal na silang may bawal na relasyon. Nagunaw ang buong mundo ni Betty sa sandaling iyon. Si Betty ay hindi pumunta at lumaban kay Roland sa sandaling iyon, marahil dahil mahal na mahal niya ito. At iyon na rin siguro ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay niya. Dahil sa mismong gabing iyon, may nangyaring hindi akalain, kaya napilitan siyang gumawa ng ilang malupit na desisyon mamaya. Hindi niya hiniling ang buhay na ito para sa kanya o para kay David, ngunit pinilit siya ng mga pangyayari na sumuko sa kanyang kapalaran. Hindi ako nagkaroon ng magandang buhay mula pagkabata, at wala ka ring mapayapang pagkabata, pero sana man lang ay mabuhay ka ng masayang buhay mag-asawa, David, naisip ni Betty. Yun lang naman ang hiling ko. Kabanata 72. Dumating si David sa Jones Estate, ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Tinawagan niya ang numero ni Albert, ngunit hindi sumasagot si Albert. Tinabi niya sa mga gwardya na malapit na niyang pakasalan si Sarah, at noong una ay natawa sila ngunit nagalit. Maganda ang sasakyan mo, pero hindi sapat para lokohin tayo, malamig nilang sabi. Kung hindi ka makalayo sa aming paningin sa loob ng 5 segundo, babaliin namin ang tiglima sa iyong mga daliri. Nakaramdam ng tunay na banta si David dahil mukhang sinadya talaga ng 2 gwardya ang sinabi nila. Matatangkad at malalaki ang mga lalaking ito, at nilagyan din sila ng mga baril. Pumasok ka na lang sa loob at sabihin kay Sir Albert na nandito si David, sinubukan niyang mga tuwiran sa kanila. Kung sasabihin niyang hindi niya ako kilala, pagkatapos ay gagawa ako ng 100, hindi, 50 squats dito, at pagkatapos ay pumunta sa aking paraan. Nagkatinginan ng mga gwardya minsan bago sinabing, daan. Kung sasabihin niyang hindi kanya kilala, at kung hindi ikaw ang sinabi mong ikaw ay, pagkatapos ay gagawa ka ng 100 squats. Buong squats kung saan ang iyong puwit ay napupunta sa ibaba ng tuhod. Oo, may kumpiyansang sabi ni David. Ang mga susi, iniunat ng isa ang kanyang kamay. Patawad. Ang mga susi ng kotse. Hindi ka namin hahayaang tumakas, kaya. Sige. Ibinigay ni David sa kanila ang mga susi. Tumawag ang isa sa mga guard sa pamamagitan ng intercom. Tagot ng pinuno ng mga kasambahay. Pagkatapos ng ilang palitan ng impormasyon, sinabi niya sa mga gwardya na hulihin si David at itali siya. Nagulat si David sa narinig, ngunit nang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, hindi siya mabilis na nakatago sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, ginawa ng mga gwardya ang sinabi sa kanila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras sa labis na paghampas kay David at itinali ang kanyang mga palso. Inakbayan ng isa sa mga gwardya si David at ibinagsak siya sa hardin kung saan nakaupo si Carol sa ilalim ng isang foldable tent, may ginagawa sa kanyang laptop. Dinala ko siya sa iyo, ma'am, walang habas na inihulog ng guard si David sa damuhan. Itinabi ni Carol ang laptop at ngumiti kay David. Hindi ka mukhang takot gaya ng inaakala ko. Hindi ba nakakatawa ang munting kalokohan, magiging manugang ko? Higit kay David, nabigla ang gwardya nang marinig ang mga salitang iyon, at nagsimula siyang manginig laban sa kanyang kalooban, na para bang may ginawa siyang hindi dapat. Sa kabilang banda, naunawaan na ngayon ni David kung saan nakuha ni Sarah ang karamihan sa kanyang mga katangian. Tulad ng ina, tulad ng anak na babae. 2 maid ang pumasok sa eksena at inayos ang mga upuan at mesa. 2 pang maid ang nagdala ng pagkain at inumin. Anyway, balita ko hinahanap mo si Albert.
Curious na tanong ni Carol nang maupo ito at sinenyasan din itong umupo. Nang hindi siya nagsasalita, nakilala niya ang file sa kanyang mga kamay. Pumunta ka ba dito para ibigay ang mga dokumentong iyon kay Albert? Itinago ni David ang file sa likod niya. Sinabi niya sa akin na dalhin ito. Sa kanya. Ah, ganun ba? Tinulya pa ni Carol ang guard na nakatayo sa likuran ni David, ngunit mukhang hindi ito masyadong natutuwa sa ipinagagawa nito sa kanya. Gayunpaman, nang ang kanyang malambot na tingin ay naging isang pandidilat, kinuha niya ang file mula sa kamay ni David at mabilis na ibinigay ito kay Carol, na iniwan si David na parehong galit at gulat. Tiningnan niya ang mga dokumento at tila nadismaya. Akala ko iba ka dahil hindi mo agad pinirmahan ang mga dokumento, ngunit hindi ko pa rin inaasahan na pipirmahan mo ang mga dokumentong ito ng alipin 2 araw bago ang kasal. Siguradong naimpluwensyahan ka talaga sa pamimili kahapon. Kumunat ang noo ni David pero walang sinabi. Sa palagay ni Sarah ay medyo espesyal ka, ngunit wala pa akong nakikitang espesyal mula sa iyo, na natili siyang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi isang piraso ng kahusayan. Muli, nanatiling tahimik si David, ngunit hindi niya ibinaba ang kanyang ulo. Ibinalik niya sa kanya ang file gamit ang isang pitik ng kanyang palso. Lumipad ang file at tumama ng matigas sa sikmura ni David kaya medyo napangiwi siya. Bago pa niya mahawakan ang file ay nahulog na ito. First, sobrang clumsy, umiling si Carol. Anyway, dahil pumunta ka na dito, maupo ka na at magmeryenda. Hindi ko maaaring hayaang umalis ang isang bisita nang walang laman ang tiyan. Pero busog na ang tiyan ko, salamat sa mga nakakapagpalakas na salita mo, ma'am, ganti ni David. Natigilan si Carol dahil sa gulat. Kung maaari mong sabihin sa akin kung nasaan si Sir Albert, lubos kong pinahahalagahan ito, sabi ni David. Gabi na, at hindi siya sigurado kung mahahanap niya si Albert sa oras, kaya sinabi niya sa akin na dalhin ang mga dokumentong ito sa kanya bago lumubog ang araw. Bahagyang ngumiti si Carol. Binigyan ka ni Albert ng challenge na yan, ha? Kung gayon ay tiyak na hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan siya. So, hindi mo rin alam kung nasaan siya. Pilit na ngumiti si Carol. Napakababa ng iyong mga provokasyon ay nakikita ko sila nang hindi man lang kumukurap. Bahagyang namula ang mukha ni David bilang tugon. Ngunit, mabuti, dahil handa kang maging isang mabuting, munting alipin sa aking anak, sa palagay ko masasabi ko sa iyo kung nasaan si Albert, itinuro niya ang gusali. Nanlaki ang mga mata ni David. Nasa loob siya. Nasabi ko na ba sa'yo na hindi siya? Nagsimulang lumakad si David patungo sa gusali, ngunit sinabihan siya nitong maghintay at kumain muna ng merienda. Kailangan niyang umupo at kumain. Nagustuhan niya ang pagiging masunurin nito. Pagkatapos, isa sa mga kasambahay, isang kulay kahel na buhok, ang sumabay sa kanya. Si David ay nabalisa sa mga panloob na disenyo ng ari-arian, na 1,000 beses na mas dakila kumpara sa panlabas. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga bagay tulad ng telebisyon o ceiling fan kahit saan gaya ng inaasahan ng isa na makikita sa mga tahanan ng mga nasa gitna at mababang uri ng mga tao. Dinala siya ng kasambahay sa master bedroom sa unang palapag at kumatok ng 2 beses sa pinto. Pagkalipas ng 1 segundo, may isang pilit na boses ang nagmula sa loob, pumasok ka. Unang pumasok sa silid ang dalagang may kahel na buhok at sinabing, Sir, may bisita po kayo na nagngangalang David. Si Albert ay gumagawa ng kanyang panggabing pull-up gamit ang isang pamalo na nakakabit sa mga dingding. Sa porma pa lang at muscle sa likod ay napalunok ng laway ang dalaga. Maging si David ay napadilat nang makita ang pangangatawan ni Albert. Kung tutuusin, hindi naman mukhang maganda ang katawan ni Albert kapag nakasot. Naka 20 pull-up si Albert sa isang round at saka pinunasan ang katawan ng tuwalya. Lihim na hiniling ng kasambahay na siya ang nasa lugar ng tuwalya. Bakit nandito ka pa? Malamig na tiningnan ni Albert ang kasambahay. Sorry sir, kinilig ang kasambahay at saka nagmamadaling umalis nang hindi lumilingon. Nang isinusuot ni Albert ang kanyang kamiseta, napansin ni David ang mga marka ng peklat sa bisig ni Albert. Habang isinusuot ang kanyang mga butones gamit ang isang kamay, iniharap ni Albert ang kanyang isa pang kamay. Mabilis na ibinigay sa kanya ni David ang file. Matapos suriin ang mga dokumento, bahagyang lumambat ang ekspresyon ni Albert.
Inihagis niya ang file sa abnormal na malaki at malawak na kama bago hinawakan ang kamay ni David at nakipagkamay. Naipasa mo ang paunang pagsusulit. Ngumiti si David, ngunit makalipas ang ilang segundo, nagbago ang ekspresyon niya. Teka, preliminary test. Kabanata 73. Di paunang pagsusulit. Mukhang nalilito si David. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Magsisimula na ang pangunahing pagsubok, sabi ni Albert. Mayroon kang hanggang pagsikat ng araw para gumawa ng kalokohan kay Sarah para matanto niya ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa iyo. Nalaglag ang panga ni David. Dapat bang humingi siya ng tawad kay Sarah? Akala niya ay baliw si Sarah at ang kanyang ina, ngunit pinatunayan lang ni Albert Jones na hindi siya ang pinuno ng pamilyang Jones nang walang dahilan. Paano kung magagalit siya sa akin dahil sa ginawa niyang kalokohan sa kanya? Pagkatapos ay tatawagan mo siya kung ano siya. Isang ipokrito. Iyon ay. Hindi pa rin masabi ni David kung niloloko lang siya ni Albert o hindi. Nagsimula na ang iyong oras, ngunit tandaan ito, babala ni Albert. Pinapayagan kang gumawa ng anumang bagay nang hindi gumagamit ng karahasan. Noon ay napagtanto ni David na hindi nagbibiro si Albert. Gabi na po sir, tinanong ni David kung ano ang pinaniniwalaan niyang valid na tanong. Malapit na siyang dumating at hindi na siya lalabas hanggang umaga, kaya paano ko siya gagawing kalokohan? Hindi ka naman ganon kaliwanag no. Nasabi ko na ba sa'yo na hindi ka pwedeng manatili sa bahay na ito? Nagulat si David. Nakuha ko na. Gagawin ko ang aking makakaya, Ginoo. Aalis na sana siya pero huminto rin siya. Teka, hindi mo sinabi sa akin kung ano ang mangyayari kung mabibigo ako o magtagumpay. Kung magtatagumpay ka, mas pinagbuti mo ang iyong pakikipag-ugnayan kay Sarah, sabi ni Albert. Kung nabigo ka, sasabihin ko sa iyo ang parusa kung dumating ang oras na iyon. Hindi nagustuhan ni David ang huling pangungusap, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Siguradong magtatagumpay ako, masigasig niyang sabi at mabilis na lumabas ng silid. Bahagyang umiling si Albert. Ang bagal niya magsalita, which is good, pero parang mabagal din siyang mag-isip. Maliwanag, hindi niya nakuha ang katalinuhan ng kanyang ama o ng kanyang ina. Marahil ay nakuha niya ang clumsy genes mula sa kanyang lolo, kung sino man iyon. Kasabay nito, sa ibang lugar sa lungsod, si George ay nagmamaneho ng bisikleta pagkatapos ng mahabang panahon, kasama si Bob na nagjogging sa tabi niya sa parke. At hindi mabalanse ni George ang sarili sa dami ng mga tumatakbo at naabutan niya ang isang matandang lalaki na mas matanda sa kanya. At ang matandang ito na bumagsak sa lupa ay bumukas ang kanyang bibig at naghagis ng mga salita na makapagpapagulo kahit sa mga bingi. Natural, hindi huminto si George at mabilis na sumakay sa bisikleta, habang tinulungan ni Bob ang sugatang matanda. Bumalik sa Jones Estate. Nakauwi si Sarah ng palubog na ang araw. Diretso siyang lumapit sa kanyang ina at sinabi sa kanya, ibinento ko ang nightclub na binili ko noong nakaraang taon. Hulaan mo. Kumita ako ng $2 milyong. Kahit na isaalang-alang mo ang inflation, $1,850,000 pa rin ang tubo. Sabi mo wag kong bilhin yun di ba? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Sabi ko wag ka na bibili kasi gusto kitang ilayo sa mga nightclub, sagot ni Carol sabay hila ng kaunti sa tenga ni Sarah. Bilang isang Jones, kailangan mong panatilihin ang isang tiyak na antas ng pamantayan, Sarah. Kung hindi, ano ang pinagkaiba natin sa mga kumikita sa mga baboyan? Sabihin kung ano ang gusto mo, ngunit dapat nating sundin ang pera, inay. Iyon ang sinabi ni tatay, at palagi itong gumagana, kumpiyansa na sabi ni Sarah. Kaya naman hindi ako nawala ng pera dahil sa investments. Alam ko kung saan dumadaloy ang pera. Ha! Hindi ka natalo dahil makakapaghintay ka hindi tulad ng karamihan sa ibang mga ahente ng real estate. Maaari kang kumuha ng mga suntok at makaligtas sa mga pagtaas at pagbaba ng stock market dahil ikaw ay isang Jones. Inilibot ni Sarah ang kanyang mga mata. Hindi mo lang gusto ang pagbibigay sa akin ng buong kredito, hindi ba? Ikaw at si tatay ay laging nagsisikap na panatilihin akong mapagpakumbaba. I'm much better than your dad in that regard, hindi ba? Lumapit si Carol. Halika, hayaan mo akong bigyan ng mahigpit na yakap ang aking anak para sa kanyang tagumpay. Isang mabilis at mahigpit na niyakap ni Sarah ang kanyang ina.
Siya nga pala, hindi nagtagal dumating dito ang fiancé mo, sabi ni Carol. Anong ginawa ni Dad sa kanya? Natatawang tanong ni Sarah. Wala akong ideya, pero sigurado akong hindi pa siya nakakalabas ng building. Andito pa siya. Nagulat si Sarah. Wag mo sabihin sa akin, binigyan siya ni Dad ng parusa sa upuan sa dingding. Tulad ng sinabi ko, wala akong ideya. Bakit hindi ka pumunta at alamin sa iyong sarili? Okay, pero kailangan ko munang maligo. Ang baho ko ngayon kahit wala naman talaga akong physically demanding na trabaho. Ikaw ay nasa edad na kung saan ang iyong mga hormone ay nasa kanilang pinakamataas, kaya syempre mas pawisan ka kumpara sa akin, sabi ni Carol. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na dapat kang maligo ng 3 beses sa isang araw. Masyadong mababa ang 3 beses. Paano kung 24 na beses sa isang araw? Tanong ni Sarah bago nagmamadaling umalis. Huwag tumakbo. Maging mas conscious sa iyong sitwasyon. Posiga na sabi ni Carol. Bumagal si Sarah at umakyat ng hagdan. Sa loob ng kwarto ni Sarah. Nakaupo si David sa kama ni Sarah at nakatingin sa mga photo album niya. Mayroong 10 mga album at tinitingnan pa lamang niya ang ikatlong album dahil mayroong libu-libong mga larawan ng kanya at ng kanyang pamilya. Labis na nabighani si David sa kagandahan ni Sarah at sa sobrang ngiti nito kaya nahanap niya ang sarili niyang nakatitig sa ilang mga larawan ng medyo matagal. Sobrang ganda niya talaga. Bigla niyang narinig ang boses ni Sarah sa labas, may kausap na kasambahay. Isinara ni David ang photo album at pagkatapos ay hindi alam kung ano ang gagawin. Shit! Nakalimutan kong kwarto pala niya ito. Kung makikita niya ako dito, anong iisipin niya? Nakakaramdam na siya ng goosebumps. Naghanap siya ng mapagtataguan. Nauna siyang pumasok sa banyo, ngunit maya-maya ay lumabas at nagtago sa ilalim ng kama. Pagpasok niya, maghahanap ako ng pagkakataon para makawala. Ilang sandali pa ay pumasok na si Sarah sa kwarto. Nang makitang nakabukas ang mga album at nakahiga ng magulo sa kanyang kama, napangiti siya. Og! Naranasan na naman ba ni nanay ang mga ito? Bakit hindi niya maibalik ang mga ito sa mga stand pagkatapos niyang tingnan ang mga larawan? Mabilis niyang ibinalik ang mga album sa mga stand at saka maririnig na bumantong hininga. Napakaganda ng araw na ito, kumuha siya ng isang pares ng damit sa aparador, ngunit bukas na ang huling libreng araw ko bago. May ibang lalaki na pumasok sa buhay ko. David Jackson. Wala na akong inaasahan sa kanya, kaya medyo asahan ko na ang magiging buhay pag-aasawa ko. Ang tanging hinihintay ko lang ngayon ay ang pagsilang ng sanggol sa akin. Ang anak ko lang ang magpipigil sa akin sa pagiging malungkot. Hindi nagtagal, pumasok si Sarah sa banyo. Nasa ilalim pa rin ng kama si David, nalulungkot at nakakaawa at the same time. Wala na siya sa mood na makipaglokohan kay Sarah, pero pinilit pa rin niyang manatili roon at hintayin ito para magamit niya ang pagkakataong ito para takutin siya. Kabanata 74. Nasa ilalim pa rin ng kama si David, naghihintay na matapos si Sarah sa kanyang paliligo. Isa lang akong ordinaryong lalaki, pero ihambing kay Sarah, wala lang ako. At mukhang nagdududa pa rin siya sa akin. Sana ay burahin ko na ang pagdududa sa puso niya sa lalong madaling panahon. Lumipas ang ilang segundo, at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang iisipin nito sa kanya kung bigla itong lalabas at takutin. Hindi pa niya ito kilala para magkaroon ng anumang conclusion. Lumipas ang oras, at tuluyang lumabas ng banyo si Sarah, bihis na bihis. Magsisinungaling si David kung sasabihin niyang hindi siya nabigo nang makita siyang nakadamit ng buo dahil inaasahan niyang darating siya na nakatapis. Umupo si Sarah sa kama. Pumwesto si David mula sa kabilang gilid at umakyat sa kama. Habang tinutuyo niya ang kanyang buhok, dinala siya ng kanyang bango at natulala siya. Nang matapos siya, pinatibay ni David ang kanyang puso at biglang hinawakan ang kanyang leeg mula sa likuran. Nalaglag ang hairdryer mula sa kamay ni Sarah. Hello, Sarah. Wika niya sa paos na boses. Nilapit niya ang kanyang mukha mula sa likuran, pinalamig ang kanyang gulugod na nagpapanginig sa kanya. Tulong sinubukan niyang sumigaw, ngunit tinikom niya ang kanyang bibig. Huwag magpumilit. Wala akong gagawin sa iyo, maliban sa katayin ka sa 1,000 piraso, sabi ni David. Nagsimulang dumagundong ang puso ni Sarah sa kanyang dibdib.
Tinikap niyang tanggalin ang kamay nito sa kanyang bibig, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamay, ngunit mas malakas siya. Sabi ko sa'yo huwag kang magpumiglas sabi ni David, at tumama ang kamao ni Sarah sa ilong niya. Agad niya itong binitawan at napangiwi sa sakit. Og! Mabilis na bumangon si Sarah at nagsimulang tumakbo patungo sa labasan, ngunit nang lumingon siya minsan, laking gulat niya nang makita kung sino iyon. Di David. Ang kanyang mga paa ay dumating sa isang huminto. Hindi naman dumudugo ang ilong ni David, pero sobrang sakit ay hindi man lang siya nakasagot. Bukod dito, labis siyang nadismaya sa kanyang sarili na hindi niya magawa ng maayos. Panakot na babae. Madalas niyang tinatakot si Claire noon, ngunit ngayon napagtanto niya na ang pananakot sa isang batang babae at babae ay dalawang magkaibang bagay. Nabigo ako. Ano ang gagawin sa akin ni Albert? Anong ginagawa mo sa kwarto ko, bakla ka? Medyo nanlaki ang mata ni Sarah. Naipakita mo na ngayon ang iyong tunay na kulay. Mag-isip na naglakas loob kang patayin sa sarili mong kwarto. Nanginginig ang boses niya. I totally misjudged you, you're psycho bastard. Hindi. Bumangon si David sa kama, pinaponte siya hanggang sa pinto para makatakbo siya palabas kung kailan niya gusto. Nagkamali ka, Sarah. Tinubukan lang kitang kalokohan. E-prank ako. Napangiwi nakatayo sa kanyang mga daliri sa paa, gumagalaw pabalik-balik. Inaasahan mong maniniwala ako dyan. Oo. Kung gusto kitang hiwain ng libu-libong piraso, hindi ba't may dala akong kutsilyong butcher? Tanong ni David. May nakikita ka bang kutsilyo kahit saan sa paligid? Bahagyang napaisip si Sarah sa kanyang mga sinabi, ngunit namumula at matalas pa rin ang kanyang mga mata. Halatang galit siya sa kanya. Hindi na ako maniniwala sa mga salita mo. Paano ka nakapasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko? Ay iyon. Ibinaba ni David ang ulo niya. Tama ka. Hindi ko dapat ginawa iyon, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Walang ibang pagpipilian. Ano ba yung pinagsasabi mo, ang psycho bastard mo? Nasasaktan si David na tawagin siyang psycho ng paulit-ulit. Sa tingin ko ay hindi ka maniniwala sa anumang sasabihin ko, kaya bakit hindi ka pumunta at tanungin ang iyong ama? Tanong mo sa tatay ko. Nagtadyas ang ngipin ni Sarah. Kung alam niyang pumasok ka sa kwarto ko, guguluhin ka niya. Kalma lang, okay. Nagpadala ng text message si David sa numero ni Albert. Paano ako makakalma? Ikaw ay natama ng isang bagong mababa sa tuwing nakakasalubong kita. Sabi niya at nagsimulang sumigaw. Nanay. Tatay. Halika dito. Mabilis. Lahat kayo. Gayunpaman, sa kanyang pagkalito, umupo si David at kumilos ng mahinahon. Si Carol ang unang dumating sa pinangyarihan, kasama ang dalawang kasambahay. Ano ang mali, Sarah? Anong nangyari? Nakita niya si David sa kwarto niya. May ginawa ba siyang masama? Kanina pa siya nagtatago sa kwarto ko tapos bigla akong sinugod, si Sarah naman ang nagbigay ng sariling version na ikinagulat ni Carol at ng mga maids. Hinawakan niya yung leeg mo sa likod at tinakpan yung bibig mo para hindi ka makasigaw. Kumulo ang dugo ni Carol at pinandilatan niya si David. Oo, at sinabi niya na ito ay isang kalokohan lamang. Dagdag ni Sarah. Kalokohan. Tinutumbas niya ang isang pag-atake sa isang kalokohan. Laminggalinga si Carol sa paligid kung may makikita siyang patpat. Ano ang lahat ng kaguluhan? Malamig na pumasok si Albert sa eksena. Maayos na ang suot niya ngayon. Tatay, nagtago si David sa kwarto ko at sinubukan akong patayin. Niyakap ni Sarah ang papa niya at kusa siyang umiyak. Inaasahan niya na bibilhin ito ng kanyang ama at pagkatapos ay kanselahin ang kasal. Malamang prank yan, di ba? Casual na sabi ni Albert. Hindi makapaniwalang tumangala sina Carol at Sarah kay Albert na para bang nawalan sila ng malaking bilang ng mga neuron ngayon lang. Iyon ang mga huling salitang inaasahan nilang sasabihin ni Albert. Bumangon si David sa kama at lumakad ng dahan-dahan at may kumpiyansa. Tinasabi ko sa kanya na ito ay isang kalokohan, sir. Ang intensyon ko ay takutin siya, kaya naman ginawa ko yung ginawa ko, ngunit gayon pa man, hindi dapat ako nagtago sa kwarto niya. Humihingi ako ng paumanhin para doon. Hindi ko sinasadyang magtago sa kwarto mo, Ms. Sarah.
Tinitingnan ko ang mga album mo, tapos narinig ko ang boses mo sa labas, at nagtago ako sa ilalim ng kama mo. Medyo nabawasan ang pagkagulat ni Sarah ngayon. Kaya siya ang nagbabasa ng mga album. Pero sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok sa kwarto ko? Napatingin si David kay Albert. Tatay ko. Nagtatanong na sinilip ni Sarah ang kanyang ama. Tinabihan ko na lang siya na ibalik niya ang kalokohang hinayla mo sa kanya at sa sarili mong ama, ang sinabi ni Albert ay napakagatlabi si Sarah. Malinaw na hindi mo nagustuhan ang katotohanan na siya ay nasa iyong kwarto kahit na pagkatapos niyang sabihin sa iyo na ito ay isang kalokohan. Kaya ano ang iyong inaasahan na magiging reaksyon ng iyong ama kapag ang nobya ng kanyang anak na babae ay tumatawag at nagbibiro na nagsasabing gusto niyang kanselahin ang kasal? Kung ikaw ang nasa sapatos ko, inilibing mo na sana si David sa aming bakuran ngayon, hindi ba? Hindi ako ganoon kasama, ganti ni Sarah at umatras sa eksena. Saan ka pupunta? Tanong ni Albert. Hindi mo ba gustong makipag-usap at linawin ang mga bagay sa iyong kasintahan? Gutom na ako. Tagot ni Sarah nang hindi lumilingon at nagmamadaling bumaba. Napatingin si Albert kay David. Dito ka magsisimulang mamuhay sa loob ng ilang araw, David. Gustuhin mo man o hindi, dapat kang umangkop sa iyong kapaligiran. Yes, sir. Bakit hindi mo ihatid si Sarah sa hapagkainan? Sabi ni Albert na ikinagulat ni Carol, David, at ng mga kasambahay. Kung gusto mong makuha ang puso ng isang babae, kailangan mong maging handa na ibaba ang iyong sarili kapag kinakailangan. Medyo lumiwanag ang ekspresyon ni David. Gagawin ko. Mabilis siyang umalis na muling ikinagulat ni Carol at ng mga kasambahay. Kabanata 75. Sa pamilyang Jones, kailangang kumain ng hapunan sa pagitan ng 6 hanggang 8 p.m. dahil itinakda ito ni Albert bilang panuntunan. Ang mga lumabag sa panuntunang ito ng walang magandang dahilan ay parurusahan ng puwersahang pag-aayuno sa buong susunod na araw nang hindi man lang umiinom ng tubig o naligo. Matapos labagin ang panuntunang ito ng maraming beses at masanay, hindi na talaga natakot si Sarah sa panuntunang iyon. Ngunit mula nang malaman niya na siya ay buntis, nagsimula siyang sumunod sa isang mahigpit na schedule ng dieta. Sa kasalukuyan, nakaupo si Sarah sa hapagkainan at naghintay sa mga katulong gaya ng dati. Gayunpaman, ang taong dumating upang pagsilbihan siya ay hindi isang katulong kundi si David. Mabilis siyang nagsali ng tubig sa baso at saka nagsimulang maghain ng pagkain. Bakit ka naglilingkod? Mukhang gulat na gulat si Sarah. Teka, naghugas ka ba ng kamay? Nagulat si David. Isang segundo. Pumunta siya sa pinakamalapit na lababo at bumalik na basa ang mga kamay. Binigyan siya nito ng maliit na tuwalya na hanggang ngayon ay nakalagay sa kanyang mga hita. Mukha siyang naguguluhan. Patuyuan ang iyong mga kamay bago ihain, sabi niya. Ang tanga mo. Sige. Mabilis niyang pinatuyo ang mga kamay gamit ang tuwalya at saka nagsimulang magsilbi. Mangyaring sabihin sa akin kapag sa tingin mo ito ay sapat na. Enough, sabi niya. Ang karne ng isda at kanin na walang buto ang pangunahing pagkain. Nang magsimulang kumain si Sarah, siya patuloy na nanunood sa kanya at nagsimulang mabuo ang laway sa kanyang bibig. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa pagkain o dahil sa kanya. Ang cute niya tingnan kahit kumakain. Tatayo ka ba dito sa buong panahon? Medyo damilat siya. Tumayo ka. Panatilihin ang iyong sarili nang hindi bababa sa 3 talampakan ng layo at maging alerto. Oo ma'am. Ginawa ni David ang sinabi. Medyo galit pa rin si Sarah kay David na nasiyahan sa kanyang ginagawa. Mas nakatuon ang atensyon niya sa pagkain kaysa sa pagpapatrabaho kay David. Dahil nakatayo si David sa likuran niya, hindi na niya kailangan pang kontrolin ang ekspresyon nito. Napakasarap ng amoy. Hindi pa ako kumakain ng fish meatballs dati. Gusto ko talagang matikman ang ulam na ito. Si Carol at ang mga maid na nanunood mula sa itaas ay mukhang gulat na gulat. Napaka-natural niyang mag-serve, komento ng isa sa mga maid, ang unang nag-escort kay David sa room. Saan ka nakakita ng ganyang super manugang ma'am? Isa ba siyang sous chef sa isang 5-star hotel? Ulala, mahinang sinampal ng ulo ng mga kasambahay ang kasambahay nakakasalita lang ng kayumanggi ang buhok. Hindi man lang siya naghugas ng kamay bago mag-serve kaya hindi siya chef.
Kung gayon sino ba talaga siya? Well, napatingin ang ulo ng mga kasambahay kay Carol na lumayo nang hindi sumasagot sa kanila. Hindi niya naramdaman na kailangan pang sabihin sa kanila dahil malalaman din nila ang tungkol sa kanya sa madaling panahon. Napatingin si Sarah kay David. Hindi mo ba nakikita na walang laman ang baso? Paumanhin, nagmamadaling nagbuhos ng tubig si David. Ngunit, sa palagay ko, ang pag-inom ng labis na tubig habang kumakain ay hindi malusog. Alam ko kung ano ang malusog at kung ano ang hindi, she blurted. Tahimik na bamantong hininga si David at tumayo sa likuran. Ang lahat ng mayayamang anak na babae ay may ilang antas ng pagmamataas, si Sarah ay walang pagbubukod ngunit hindi siya matitiis, bagaman. Maya-maya lang, pumasok sa building ang isang golden blonde-haired guy. Nakasuot ng classy Parker suit at Rolex na relo magbot, literal siyang nagmukhang $1,000,000. Sarah, aking mahal, Sarah, ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay lumaktaw sa puso ni David. Mukha kang malaanghel gaya ng dati sa bagong wild na hairstyle mo. Hindi nagustuhan ni Sarah ang kanyang hitsura o ang mga salitang binitawan niya. Hindi man lang siya nagsuklay at hinayaan na lang siya ng ganoon pagkatapos maligo at kilala niya ang blonde na lalaking ito para malaman niya na tinutokso siya sa isang paraan. Naghugas siya ng kamay at naupo sa upuan sa tabi ni Sarah at pinitik ang kamay niya. Mga daliri kay David na naunawaan ang ibig sabihin ng senyales at pinilit ang sarili na pagsilbihan ang taong ito, maging sino man siya. Habang si David ay naghahain ng pagkain, ang blonde na lalaki ay minsang nagbigay sa mga pinggan. Tanging isda lang ang nakikita ko. Wala na bang ibang pagkaing karne? Hindi mo sinabi sa amin na pupunta ka, Matt, sabi ni Sarah, napangiti siya ng mapait dahil Matthew ang pangalan niya. Tama ka. Kukunin ko na yata ang mga fishball para ngayong gabi, sabi ni Matthew at sinulyapan si David. Siguraduhing isama ang mga binti at pakpak ng manok sa mga pinggan bukas. Walang dibdib ng manok. Iniunat ni David ang kanyang mga labi sa isang manipis at pilit na ngiti. Huwag ka lang ngumiti na parang tanga, sabi ni Matthew. Sabihin oo o hindi. Oo. Sabi ni Sir David at tumalikod. Matthew then looked at Sarah. Kumusta ang mga bagay sa iyong panig, Sarah? Nabalitaan ko na nakahanap si Tita Carol ng mahirap na dude para sa iyo. Okay ka lang ba na magpakasal sa isang mahirap na magnanakaw na hindi man lang alam ang ibig sabihin ng etiquette? Paano mo ibabahagi ang iyong kama sa isang mababang IQ worm? Hindi ko man lang maisip. Hindi ikaw yung tipong maagang dumating ng 2 araw sa kasal ng isang tao, medyo naiinis si Sarah, so, just get straight to the point, Matthew. Sasabihin ko ang palagi kong sinasabi, itinaas ni Matthew ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Sarah. Tinulak niya ang kamay niya. Bakit mo ako tinatanggihan? Mahinang tanong pa ni Matthew. Dahil ba lagi kitang hinahabol? O dahil mas bata ako sa'yo ng 1 taon? Hindi ang edad mo ang ikinaiinis ko, kundi ang ugali mo, she plainly said. At saka, anak ka ng tita ko. Lumaki kami sa iisang bahay noong bata pa kami. Hindi ko maisip na asawa kita. Tumigas ang panga ni Matthew. Pero lagi akong lumaki na iniisip kita bilang asawa ko. Yan ang sabi sa akin ng mama ko at ng mama mo. Well, kasalanan nila yun kung bakit mo sinabi yung mga ganyan at kasalanan mo din yung paniniwalaan mo yung mga salita nila. Wala kang pakialam gaya ng dati, sinusubukan ni Matthew ang lahat para pigilan ang galit niya. Napansin niyang 90% lang ang laman ng baso sa tabi niya ng tubig. Itong tulala. Agad siyang tumayo at sinampal si David na nakatayo sa likuran niya, na ikinagulat ni David pati na rin si Sarah. Hindi ka man lang ba marunong magbuhos ng tubig? Ipinakita niya kay David ang pagkakamaling nagawa niya. Sa susunod, ibuhos mo hanggang sa itaas, na naiwan lamang ang isang lapad ng buhok. Nakuha ko. Tinatakpan ng isang kamay ang pisngi, tumango si David. Sabihin oo o hindi, panay ang tingin ni Matthew kay David. Opo sir, sagot ni David at tumingin kay Sarah. Nag-act siya na parang walang nangyari at nagpatuloy sa pagkain. Sumakit ang puso ni David. Habang nakaupo si Matthew, hinayla siya ni David at umupo sa upuan at sinimulang kainin ang nasa plato, natulala si Matthew at ibinuko ang bibig ni Sarah. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig.